Dinggin ang dalangin at pagsamo bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Matalunton namin nawa ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw, ay nagliwanag ang lahat. Parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw, matatakot ang masama, pagkat ang karahasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag o ang kadiliman kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humangga? O sa pinanggalingan kaya'y mapababalik mo sila? Ikaw ay matanda na
Baka nga iyong kaya. Pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Job, narito, ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi, di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Siol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagahang ginawa rito sa inyo, di sana'y malaon na silang magdaramit ng sako at mauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo,
kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mo mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kawawa ka. Yan ang sabi ni Jesus sa bayan ng Corazin at Bethsaida. Kawawa ka. Bakit sila naging kawawa? Wala silang makain, kaya kawawa? Sinabi ni Jesus, bakit sila kawawa? Dahil hindi sila naniwala sa mga kababalaghan ni Jesus na nakita ng sarili nilang mata. Hindi sila naniwala. At minsan, yung taong hindi naniniwala, pinangungunahan pa ng pag-aalinlangan o nagdadalawang isip. Doubt remains in the heart that does not want to believe. Kaya maganda para sa atin din, no, bilang Kristiyano, at sa unang Biyernes ng buwan na ito, ay tignan natin. Naniniwala ka ba kay Jesus Nazareno? Sabihin mo sa akin, Father, kaya nga nandito kami First Friday ngayon, nagdidibusyon kami. Siyempre, naniniwala kami, Father. Talaga ba? Totoong totoo? Kasi kung naniniwala tayo kay Jesus Nazareno, na siya ang anak ng Diyos, ang salita niya ay pakikinggan natin. Salita ba ni Jesus Nazareno ang pinakikinggan natin? O sarili nating boses ang gusto nating marinig? Ayun ang tanong ko sa inyo. Kaya naging kawawa ang Corazin at Bethsaida kasi hindi sila nakikinig kay Jesus. Ayaw nilang maniwala kay Jesus. Kahit nakikita nila si Jesus, hindi sila niniwala sa salita ni Jesus. Ang gusto nilang pakinggan, yung sarili nilang boses. Yung sarili nilang katigasan ng ulo. Yun ang mas gusto nilang pakinggan. Hindi ang tinig at aral at turo ni Jesus. Kaya magandang tanong, naniniwala ka ba talaga kay Jesus Nazareno? Pag-iisipin ko muna kayo, ha? At sana sa Biyernes na ito, ay hindi lang dahil na-fulfill natin yung ating nakasalayang debosyon. Pero sana ang bawat First Friday sa buhay ng deboto ay maging Biyernes kung saan ang katagpo natin si Jesus Nazareno at dahil katagpo natin si Jesus, nagbabago ang buhay natin. Dahil katagpo natin si Jesus, nagiging mas mabuti tayo dahil naniniwala tayo sa Kanyang salita. Dahil katagpo natin si Jesus Nazareno, mas nagiging maunawain at mapagmahal tayo sa kapwa natin. Bakit? Dahil ang salita niya ang sinusundan natin. Wala sanang puwang sa puso ng isang deboto ang pagiging mataas. Pagmamataas. Minsan, aminin natin, pabiktim. Minsan may ganyan din. Dahil gusto niya, siya ang mataas, siya ang mas nakakababa, ang nakakataas, siya ang nagmumukhang mabait, kahit mali na siya at tinatama siya, ang lagi niya sinasabi, inaaway ako.
Pero yung pag-iisip ng pagiging pa-victim, bunga ng kayabangan. Bakit? Dahil gusto niya, ang tingin ng kapwa niya ay mabait siya. Kahit na yung mga tao sa paligid niya, inis na sa kanya. Tinatama na lang siya. Pero pag tinatama, ayun, nagpapakawawa. Kawawa nga talaga. Pero magandang hamon sa atin ito na yung ebanghelyo din natin, minsan tumapik-tapik sa atin Minsan kailangan din tayong palalahanan, minsan na salita ng Diyos, kung paano tayo lalalim sa ating debosyon at pagmamahal sa Kanya. At kung minamahal natin si Jesus, ang salita ay pinapakinggan, ang tinig ni Jesus ang pinapakinggan natin, ang sarili natin boses isinasang tabi natin. Ang tinig ni Jesus ang pakinggan, hindi ang sarili mong kagustuhan, hindi ang sarili mong boses, hindi ang sarili mong nais, ang tinig ni Jesus. At doon po nagbubunga ang tunay na debosyon. Ang tunay na deboto ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ang tunay na deboto, pinipili si Jesus. Kaya sa araw ding ito, sa kapistahan ni San Francisco ng Assisi, isang deboto ni Jesus Nazareno. Bakit siya naging deboto? Dahil nung siya ay nagkasakit, binuksan niya ang Biblia at doon niya nakilala sino si Jesus. At mula sa pamumuhay na tila'y marangya, ang ginawa niya, lahat ng meron siya, lahat ng ari-arian niya, ipinamigay niya. Kahit yung sariling damit niya, hinubad niya at sinawli sa tatay niya. At sinabi niya sa tatay niya, lahat ito'y galing sa iyo. Salamat at inalagaan mo ako, ngayon ibinabalik ko na sa iyo. Kahit ang damit na ibinigay mo sa akin. At pinili niya na sundin si Jesus sa buhay ng karukhaan at kapayakan. Ang damit niya ay sako. Mula sa pagiging mayaman, ang tatay niya ay nagtitinda ng mga tela. Mula sa binibigyan ng pagkain, siya na ang nanglilimos ng pagkain. Dahil mas gusto niyang sundin si Jesus Nazareno na nakilala niya sa Biblia. Pinili niya si Jesus. Ang buhay niya ay binago nung natagpuan niya si Jesus. Yan po ang modelo ng isang tunay na deboto. Pinipili si Jesus, nakikinig kay Jesus. Kaya magandang imbitasyon po sa atin ito. Sa unang biyernes ng buwan, para sa atin ay espesyal na araw ng debosyon na ating mga deboto kay Jesus Nazareno. At naisin natin na hindi maging kawawa, kundi maging pinagpala niya. Pinagpala dahil nakikinig sa Kanya. Pinagpala dahil totoong nananalig sa Kanya. Totoong nananalig, totoong deboto. Dahil si Jesus Nazareno ang pinipili at pinakikinggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ang ating itugon, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso.
Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit, naway mabigyan lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming pagpapalat tuway nadalisay. Pagpapalat tuway nadalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami makaparating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabuti ay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon sa pag-alala, sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Makasamin ang kaharian mo. Sundin ang sa lupa para sa langit. Yan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Buhay mo'y inalay sa kusay na matay upang kami Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Noong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo. Mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, tanong ninyo itong kailangan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kakawaan niyo po kami umasa. Poong Jesus Nazareno, bayan niyo po't nawat kabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan.
Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sampot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawin ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama po. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at magpaukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kalakasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalangaw ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.